Sa gilid ng bayan ng San Isidro, kung saan ang mga palayan ay tila dagat na berde at ang hangin ay may dalang amoy ng putik at araw, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Dito nakatira si Roman, isang sabungero na kilala hindi dahil sa yaman, kundi sa tiyaga at pananalig sa sariling kakayahan. Sa bakuran ng kanyang tahanan, sa ilalim ng punong mangga na singtanda na ng kanyang ama, naroon ang alagang manok na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang manok na kulay talisay. Hindi ito basta manok. Sa unang tingin pa lamang, kapansin-pansin na ang balahibo nito ay may kakaibang kinang hindi matingkad, hindi rin maputla, kundi eksaktong kulay ng dahong talisay kapag tinamaan ng sinag ng dapit hapon. Ang mga mata nito'y malinaw at alerto. Wari laging nagmamasid, laging handa. Ang tindig ay tuwid, ang lakad ay may kumpiyansa. Hindi ito pala sigaw, hindi rin pala away, ngunit may presensyang agad mong mararamdaman. Nakuha ni Roma ng manok isang taon na ang nakalipas, sa isang palitan ng sisiw at lumang tari. Noon ay bagsak ang kapalaran niya sa sabungan. Sunod-sunod ang talo, at unti-unti nang nauubos ang kanyang ipon. Marami ang nagsabi sa kanya na tumigil na hindi na siya pinagpapala ng tadhana. Ngunit si Roman ay hindi madaling sumuko. Para sa kanya, ang sabong ay hindi lamang sugal. Ito ay sining, disiplina, at pagsusulit ng loob. Noong unang gabi na dinala niya ang manok sa kanyang bakuran, hindi ito kumain. Tahimik lamang itong nakatayo. Tila sinusukat ang bagong kapaligiran. Hindi ito nagpakita ng takot, ni hindi rin nagpakitang agresibo. Tahimik, ngunit matatag. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Roman sa kakaibang pakiramdam. Parang may nagbabantay. Paglabas niya, nakita niyang nakatayo ang manok sa tabi ng kulungan. Nakaharap sa silangan, tila sinasalubong ang liwanag. Mula noon, naging masinsin ang pag-aalaga ni Roman. Hindi siya nagmadali. Pinag-aralan niya ang kilos ng manok, ang tamang oras ng pagkain, ang wastong pahinga, ang ehersisyo sa umaga at hapon. Hindi niya ito pinilit. Hinayaan niyang umunlad ayon sa sariling ritmo. Sa bawat araw, napapansin niyang tila mas tumatalas ang galaw ng manok, mas bumibilis ang reaksyon, at mas lumalalim ang tingin. Sa baryo, unti-unting kumalat ang balita. May manok daw si Roman na kakaiba. May ilan ang tumawa, may ilan ang nag-alinlangan, ngunit may ilan ding napaisip. Sa sabungan, ang usap-usapan ay mabilis kumalat, lalo na kung may kakaibang kulay, kakaibang galaw, at kakaibang resulta. Dumating ang araw ng unang laban. Hindi enggrande ang sabungan. Isang lumang arena na napapalibutan ng kahoy at kawayan, puno ng sigawan at bulungan. Dala ni Roman ang kanyang manok. Tahimik ang mukha, ngunit mabigat ang dibdib. Hindi siya nagdala ng malaking pusta. Ang nais niya ay makita kung handa na ba ang kanyang alaga. Sa kabilang panig, isang batikang manok ang kalaban. Malaki ang katawan, makintab ang balahibo, at kilala sa mabilis na panalo. Marami ang nagbiro nang makita ang manok ni Roman. "Kulay dahon lang yan," may nagsabi. "Hindi tatagal." Ngunit nang magsimula ang laban, nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi nagmadali ang manok na kulay talisay. Umiwas muna, sinukat ang galaw ng kalaban. Isang hakbang paharap, 2 hakbang paatras. Tahimik ang galaw, eksakto.
Nang dumating ang tamang sandali, mabilis itong umatake. Hindi malakas, ngunit tama. Isang galaw, isang tama. Walang sayang na enerhiya. Sa loob ng ilang sandali, natapos ang laban. Tahimik ang sabungan. Walang sigawan. Walang hiyawan. Tanging pagkamangha. Ang manok ni Roman ay nakatayo pa rin. Tuwid ang tindig. Malinaw ang mata. Mula noon, nagbago ang tingin ng mga tao kay Roman. Hindi na siya basta sabungero na palaging talo. May dala siyang manok na tila may sariling isip, sariling diskarte. Ngunit para kay Roman, hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay bunga ng tiyaga, tamang pag-aalaga, at tiwala. Sa sarili at sa alaga. Sa gabing iyon, habang pinapakain niya ang manok sa ilalim ng punong mangga, napangiti siya. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa pakiramdam na may bagong simula. Ngunit hindi niya alam na ang laban na iyon ay simula pa lamang. May mas malalaking hamon na darating, mas mabibigat na pagsubok, at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Ang manok na kulay talisay ay hindi lamang pangsabong. Ito ay magiging simbolo ng pagbabago, hindi lamang sa sabungan, kundi sa buhay ni Roman. Lumipas ang mga araw na tila mas mabilis kaysa dati. Sa bawat pagsikat ng araw, mas dumarami ang mga matang nakamasid kay Roman at sa kanyang manok na kulay talisay. Sa baryo, ang dati mga bulungan lamang ay naging tuwirang tanong. Sa sabungan, ang mga dating walang pakialam ay ngayon nagmamasid ng may pagsusuri. Tila sinusukat hindi lamang ang lakas ng manok, kundi ang lalim ng sikreto sa likod nito. Hindi nagbago ang kilos ni Roman. Gaya ng nakagawian, maaga siyang gumigising. Nililinis ang kulungan, inihahanda ang pakain, at pinapasingaw ang manok sa tamang oras. Walang labis, walang kulang. Ang disiplina ang naging sandigan niya. Alam niyang sa mundong ginagalawan niya, ang isang maling hakbang ay sapat na upang bumagsak muli ang kapalaran. Ngunit may napansin siyang pagbabago. May mga estrangherong tumitigil sa tapat ng kanyang bakuran. Mga lalaking hindi taga roon, may maayos na sapatos at tahimik na kilos. Hindi sila nagtatanong, hindi rin nag-iingay, titingin lamang, nakaalis. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Roman ng hindi maipaliwanag na bigat sa dibdib. Isang hapon, habang pinapainom niya ang manok, may lumapit na matandang lalaki. Payat, may timang balat, at may matang tila sanay tumingin sa kaibuturan ng tao. Hindi ito nagpakilala agad. Maganda ang alaga mo, wika nito. Mababa ang tinig. Hindi madaling makakita ng ganyang kulay na may ganyang tindig. Hindi sumagot agad si Roman. Sanay siyang mag-ingat sa mga salitang binibitawan. Inaalagaan ko lang ng maayos. Tugon niya sa huli. Ngumiti ang matanda, bahagya. Ang maayos na alaga ay bunga ng maayos na isip. Ingatan mo ang dalawa. Bago pa man makapagtanong si Roman, umalis na ang matanda, iniwan ng isang pakiramdam na parang may iniwang babala. Mula noon, mas naging maingat si Roman. Hindi niya inilalabas ang manok kung hindi kailangan. Hindi rin siya pumapayag sa mga alok na labis ang pusta. Dumating ang ikalawang laban. Mas kilala ang sabungan, mas marami ang tao, at mas mabigat ang tensyon. May mga nag-aalok ng malaking halaga kapalit ng isang sulyap, tagalaw ng manok, bago ang laban. Lahat ng iyon ay tinanggihan ni Roman. Para sa kanya, ang tiwala ay hindi ipinagbibili. Sa laban, muling ipinakita ng manok na kulay talisay ang kakaibang diskarte.
Hindi ito umaasa sa lakas lamang. Tila binabasa nito ang galaw ng kalaban. Isang hakbang pakanan, isang iwas sa kaliwa, saka ang eksaktong tama. Mabilis, malinis, walang pag-aalinlangan. Isa na namang panalo. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang pagdami ng panganib. May mga matang puno ng inggit, may mga bulungan ng daya, at may mga balak na hindi lantad. Ramdam ni Roman na ang mundo ng sabungan ay may sariling batas. At hindi lahat ng nananalo ay pinahihintulutang manatili sa itaas. Sa gabing iyon, habang tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliklik ang maririnig, pinagmamasdan ni Roman ang kanyang manok. Tahimik ito, ngunit alerto, gaya ng dati. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang laban ay hindi na lamang nasa loob ng sabungan. Nasa labas na rin ito, sa mga taong handang gawin ang lahat para sa panalo. At sa gitna ng dilim, nagpasya si Roman. Hindi siya uurong. Ano man ang kapalit, ipaglalaban niya ang pinaniniwalaan niya. Ang disiplina, ang dangal, at ang manok na kulay talisay na naging simbolo ng kanyang muling pagbangon. Hindi nalingid kay Roman na ang kanyang pangalan ay isa na ngayon na madalas banggitin sa sabungan. Hindi man niya hinahangad ang pansin, kusa itong dumarating, kasabay ng bawat panalong iniuuwi ng manok na kulay talisay. Ngunit habang tumataas ang reputasyon, mas bumibigat ang anino ng panganib na sumusunod sa bawat hakbang niya. Sa mga umpukan matapos ang laban, may mga bulungang hindi niya kailanman pinatulan. May nagsasabing may kakaibang pinanggalingan ng manok. May nag-aakalang may lihim siyang teknik na hindi karaniwan. May ilan namang tuwirang nagbibintang ng daya. Tahimik lamang si Roman. Alam niyang sa mundong ginagalawan niya, ang sagot sa inggit ay hindi salita, kundi pagpapatuloy ng tamang gawain. Isang umaga, habang nag-eehersisyo ang manok sa ilalim ng punong mangga, dumating ang isang lalaking kilala sa sabungan, si Esteban. Isa itong veteranong sabungero, kilala sa lawak ng koneksyon at impluensya. Hindi ito basta-basta lumalapit kung walang pakay. Roman, panimula ni Esteban, diretso ang tingin. Matagal na kitang pinapanood. Tumigil si Roman sa ginagawa. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Mahinahon niyang tugon. Ngumiti si Esteban, ngunit walang init ang ngiti. May mga laban na paparating. Mas malalaki, mas seryoso. Kailangan ng tao roon ang mga manok na may kalidad. Ang sayo, may potensyal. Hindi na bago kay Roman ang ganitong alok. Hindi ako naghahanap ng kasosyo, sagot niya. Sarili kong lakad ito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Esteban. Hindi lahat ng tumatanggi ay nananatiling ligtas, wika niya. Parang paalala kaysa banta. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. Nakatahimikan, malinaw kay Roman ang desisyon niya. Mas pinipili ko ang tahimik na panganib kaysa magulong tagumpay, wika niya sa huli. Umalis si Esteban na walang dagdag na salita, ngunit iniwan nito ang bigat ng babala sa hangin. Mula noon, mas naging maingat si Roman. Dinoble niya ang pagbabantay sa kulungan. Hindi niya ipinauubaya kanino man ang pag-aalaga ng manok. Alam niyang may mga taong handang sumira para lamang makuha ang gusto. Dumating ang ikatlong laban. Pinakamahirap sa lahat. Ang kalaban ay hindi lamang kilala sa lakas, kundi sa diskarte. Sa loob ng sabungan, ramdam ang tensyon. Hindi sigaw ang nangingibabaw, kundi tahimik na pagsusuri. Lahat ay nakatingin sa manok na kulay talisay. Sa simula ng laban, tila nahirapan ang manok ni Roman.
Mabilis ang galaw ng kalaban, agresibo, walang pasensya. Ngunit sa halip na matakot, nagbago ang taktika ng Talisay. Mas umiwas, mas naghintay. Para itong mandaragit na marunong magtiis. At nang dumating ang sandali, isang eksaktong galaw ang nagpasya sa laban. Hindi ito marahas, ngunit tiyak. Muling tumayo ang manok ni Roman. Tahimik, ngunit matagumpay. Sa panalong iyon, tuluyang napatunayan na ang kulay talisay ay hindi lamang kakaiba sa anyo, kundi sa diwa. Ngunit kasabay ng pagkilala ay ang paglalim ng panganib. Alam ni Roman na may mga taong hindi natitigil at sa bawat hakbang pataas, mas lalong tumitindi ang laban. Hindi lamang sa loob ng sabungan, kundi sa mundo sa labas nito. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang manok na nagpapahinga, napagtanto ni Roman ang isang bagay. Ang tunay na pagsubok ay hindi ang manalo, kundi ang manatiling buo sa gitna ng tukso at takot. At sa darating na mga araw, masusubok ang kanyang paninindigan higit pa sa inaakala niya. Sa mga sumunod na araw, naging mas mabigat ang bawat umaga para kay Roman. Hindi dahil sa pagod ng katawan, kundi sa bigat ng pag-iingat na kailangan niyang dalhin saan man siya magpunta. Ang dating payapang bakuran ay tila napaliligiran na ngayon ng mga matang nagmamasid. May ilan na hayag, may ilan na lihim. Gayunman, pinili niyang manatiling kalmado. Ang takot, alam niyang kapag pinairal, ay unti-unting kakain sa disiplina. Ipinagpatuloy niya ang nakasanayang schedule. Sa madaling araw, inilalabas niya ang manok upang masikatan ng araw. Pinapahiran niya ng banayad na langis ang mga paa. Inisiguro ang tibay ng balahibo at hinahayaan itong gumalaw ng malaya. Hindi niya binago ang paraan ng pag-aalaga. Kahit pa may mga nagmumungkahi ng mas epektibong pamamaraan. Para kay Roman, ang paglihis sa tamang landas, kahit maliit, ay simula ng pagkawasan. Isang gabi, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito karaniwang bisita. 3 lalaki ang nasa labas. Tahimik ang kilos, formal ang pananamit. Hindi sila nagpakilala, ngunit malinaw ang pakay. May laban sa darating na linggo. Wika ng isa, diretso ang pananalita. Malaki ang puhunan. Malaki ang kapalit. Tumingin si Roman sa kanila. Walang takot. Walang yabang. Hindi ako tumatanggap ng alok na may kapalit na hindi malinaw. Sagot niya. Nagpalitan ng tingin ng mga lalaki. Hindi lahat ng pagkakataon ay dumarating ng 2 beses. Sabi ng isa pa, mas mababa ang tinig. May mga taong hindi natutuwa sa paulit-ulit na pagtanggi. Tahimik si Roman ng ilang sandali. Sa likod ng kanyang isip, malinaw ang panganib, ngunit malinaw rin ang kanyang pasya. Mas pinipili kong harapin ang kahihinatnan ng sarili kong desisyon, wika niya sa huli. Umalis ang mga lalaki na walang banta, ngunit ramdam ang bigat ng kanilang pag-alis. Alam ni Roman na ang pagtangging iyon ay may kasunod na pagsubok. Hindi siya nagkamali. Kinabukasan, napansin niyang may bakas ng pakikialam sa kulungan. Hindi malala, ngunit halata sa sanay na mata. Walang nasira, walang nawala, ngunit malinaw ang mensahe. May sumusubok. Mas lalong tumibay ang loob ni Roman. Dinagdagan niya ang pagbabantay. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi ng pagiging alerto at maingat. Dumating ang araw ng susunod na laban. Mas tahimik ang sabungan kaysa dati. Tila lahat ay nag-iingat sa bawat galaw at salita. Ramdam ni Roman ang tensyon, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang focus ay nasa manok
na kulay talisay. Kalma, handa, at buo ang diwa. Nang magsimula ang laban, malinaw na mas mahirap ang kalaban. May disiplina, may tiyaga, at hindi pa dalos-dalos. Umabot ang sagupaan sa mas mahabang sandali kaysa sa nakaraan. Ngunit sa huli, nanaig ang malinaw na diskarte at tamang tiyempo. Isa na namang panalo. Hindi mabilis, hindi madali, ngunit marangal. Habang pauwi, naunawaan ni Roman na ang bawat panalo ay may katumbas na pasanin. Hindi sapat ang lakas at galing, kailangan ng paninindigan. At sa mundong puno ng tukso at banta, ang paninindigan ng tunay na sukatan ng pagkatao. Sa ilalim ng punong mangga, habang nagpapahinga ang manok na kulay talisay, tahimik na nanumpa si Roman sa sarili. Ano man ang mangyari, hindi niya ipagpapalit ang dangal sa panandaliang tagumpay. Kapagkat ang tunay na swerte ay hindi lamang nasusukat sa panalo, kundi sa pananatiling tapat sa tamang landas. Hindi agad nawala ang tensyon matapos ang sunod-sunod na panalo. Sa halip, tila lalo lamang itong kumapal. Parang hamog na dumarampi sa lupa tuwing madaling araw. Ramdam ni Roman na ang katahimikan ay may kaakibat na presyo. At ang presyong iyon ay unti-unti nang sinisingit. Sa mga sumunod na linggo, pinili niyang bawasan ang paglahok sa mga laban. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-iingat. Alam niyang ang labis na paglitaw ay nagbubukas ng pinto sa mga hindi inaasahang panganib. Sa halip, ibinuhos niya ang oras sa mas masinsing pag-aalaga. Pinagbuti niya ang nutrisyon ng manok, inangkop ang ehersisyo ayon sa kondisyon nito, at mas pinakinggan ang bawat senyas ng pagod o sigla. Sa katahimikan ng bakuran, doon niya mas nakilala ang kanyang alaga. Napansin niyang ang manok na kulay talisay ay may kakaibang kakayahang magbago ng taktika depende sa kalaban. Isang katangiang bihira kahit sa pinakamahuhusay na panabong. Hindi ito basta tumutugon sa utos. Tila may sariling pag-unawa sa laban. At sa pag-unawang iyon, lalo pang tumibay ang ugnayan nila ni Roman. Isang ugnayang nakabatay sa tiwala, hindi sa pamimilit. Ngunit hindi lahat ay nasisiyahan sa kanyang pananahimik. Isang gabi, habang patulog na ang baryo, may balitang kumalat. May sabongero raw na naipit sa alitan matapos tumangging makipagkasundo sa mga may impluwensya. Hindi binanggit ang pangalan, ngunit sapat na iyon upang magbigay babala. Tahimik na nakinig si Roman. Alam niyang ang balitang iyon ay hindi basta chismis. Kinabukasan, dumating ang isang liham. Walang lagda, walang malinaw na pinanggalingan. Maikli lamang ang nilalaman. Isang paanyaya sa isang pribadong laban. Malaki ang pusta at malinaw ang mensahe. Ang pagtanggi ay hindi opsyon. Ilang sandali itong tinitigan ni Roman. Sinusukat ang bigat ng bawat salita. Alam niyang ang laban na iyon ay hindi lamang pagsubok ng lakas ng manok, kundi ng kanyang paninindigan bilang tao. Matagal siyang nag-isip. Hindi siya agad tumugon. Sa halip, tinimbang niya ang lahat. Ang kaligtasan, ang dangal, at ang kinabukasan. Sa huli, napagpasyahan niyang hindi maaaring iwasan ang lahat ng laban. May mga pagkakataong ang pagtanggi ay nagiging mas mapanganib kaysa sa pagtanggap. Sa araw ng pribadong laban, simple ang kanyang dala. Walang entourage, walang yabang. Ang sabungan ay tahimik, kontrolado, at puno ng mga matang sanay sa panganib.
Ramdam ni Roman ang bigat ng sitwasyon, ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi siya nagpunta roon upang magpakitang gilas, kundi upang ipakita na ang kanyang mga prinsipyo ay hindi nabibili. Ang laban ay naging masinsin, mas maingat. Walang padalos-dalos na galaw. Ang manok na kulay talisay ay nagpakita ng parehong katahimikan at talas. Isang perpektong salamin ng kanyang tagapag-alaga. Nang matapos ang sagupaan, malinaw ang resulta. Panalo si Roman, ngunit mas malinaw ang mensahe. Hindi siya madaling yuyurakan. Pag-uwi niya sa baryo, walang selebrasyon, walang ingay. Tahimik lamang siyang naupo sa ilalim ng punong mangga. Pinagmamasdan ng manok na nagpapahinga. Doon niya naunawaan na ang katahimikan hindi kawalan ng laban. Ito ay pagpili kung alin ang karapat-dapat ipaglaban. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, mas tumibay ang kanyang pasya. Ano man ang susunod na hamon, haharapin niya ito ng buo. May disiplina, may dangal, at may pananalig sa landas na pinili niya. Pagkatapos ng pribadong laban, nagbago ang timpla ng mundo ni Roman. Hindi man siya hinabol ng papuri o kinilala ng hayagan, ramdam niyang may mga linyang hindi nakikita ang kanyang nalampasan. Mga hangganang bihirang tinatawid ng isang sabongero na pinipiling manatiling malinis ang pangalan. Sa katahimikan ng mga sumunod na araw, mas malinaw ang kanyang pakiramdam. Hindi pa tapos ang pagsusulit. Mas naging masusi ang kanyang kilos. Inayos niya ang schedule, pinanatili ang distansya sa mga hindi kailangang pakikipag-usap, at pinili ang mga laban na may malinaw na tuntunin. Hindi niya hinayaan ang sarili na madala ng momentum ng panalo. Alam niyang ang kumpiyansang walang pag-iingat ay kapatid ng pagkakamali. Sa bakuran, ang manok na kulay talisay ay tila mas tahimik kaysa dati, ngunit mas buo ang presensya. Hindi ito palakibo. Hindi rin ito mailap. Sa bawat paglalakad, may sukat. Sa bawat paglingon, may layon. Napansin ni Roman na ang lakas ng kanyang alaga ay hindi lamang sa bilis o talim, kundi sa kakayahang maghintay. Isang katangiang madalas hindi napapansin, ngunit siyang nagtatakda ng panalo. Isang hapon, tumalaw ang isang dating kaibigan ni Roman, si Andres. Sabongero rin minsan nang napadpad sa mga landas na pinili ni Roman na iwasan. May dala itong balita. Hindi tuwir masama, ngunit may bigat. May mga laban sa Hilaga, wika ni Andres. Malalaki ang pangalan, malalaki ang pusta, may mga naghahanap ng manok na kayang tumindig ng mag-isa. Tahimik na nakinig si Roman. At kapalit? Impluwensya, sagot ni Andres. Proteksyon, hindi ka na basta-basta gagalawin. Napangiti si Roman, bahagya. Ang proteksyong may kapalit ay hindi proteksyon, wika niya. Utang iyon. Hindi na nakipagtalo si Andres. Alam niyang buo na ang desisyon. Ngunit bago umalis, nag-iwan ito ng paalala. Hindi lahat ng linya ay may marka. Minsan, nalalaman mo lang na natawid mo na. Sa mga sumunod na araw, may mga kakaibang senyas na lumitaw. May mga laban na biglang kinansela. May mga kalabang umatras ng walang paliwanag. Hindi lantad ang dahilan, ngunit malinaw ang impluwensya ng mga puwersang gumagalaw sa likod. Sa halip na mangamba, mas naging malinaw kay Roman ang dapat niyang gawin. Manatiling tuwid, manatiling tahimik, at huwag magpadala. Dumating ang isang laban na hindi maiiwasan. Isang pampublikong sagupaan na may malinaw na patakaran at malinaw na mata ng marami. Alam ni Roman na ito ang uri ng laban na naghuhubog ng reputasyon.
Hindi dahil sa laki ng pusta, kundi sa linis ng proseso. Tinanggap niya ito ng walang kondisyon. Sa araw ng laban, ramdam ang pagkakaiba. Walang labis na sigawan, walang ligaw na bulungan. Ang manok na kulay talisay ay pumasok sa arena ng kalmado. Tila batid ang hinihingi ng sandali. Ang sagupaan ay naging masinsin at maingat. Isang palitan ng pasensya at dali. Sa huli, nanaig ang disiplina. Hindi mabilis ang panalo, ngunit malinaw. Pagbalik sa bakuran, naupo si Roman sa ilalim ng punong mangga tulad ng dati. Ngunit may bago sa kanyang pag-unawa. Ang tunay na laban na pagtanto niya ay hindi palaging nakikita. May mga laban na nagaganap sa pagitan ng mga alok at pagtanggi, sa pagitan ng katahimikan at ingay, sa pagitan ng paninindigan at ginhawa. Dumating ang balita sa isang umagang tila karaniwan lamang, ngunit sapat upang baguhin ang direksyon ng mga susunod na araw. Isang matandang sabongero mula sa karatig bayan ang pumanaw, at kasabay ng kanyang paglisan ay ang pag-usbong ng mga kwentong matagal nang nakabaon sa katahimikan. Sa mga bulungan, paulit-ulit na binabanggit ang isang linya ng manok na minsan nang kinilala sa tibay ng diwa at talas ng isip. Mga manok na bihirang makita, ngunit hindi kailanman nakakalimutan. Nang marinig ni Roman ang paglalarawang iyon, may bahagyang paggalaw sa kanyang alaala. Ang kulay, ang tindig, ang paraan ng pag-atake. May mga bagay na biglang nagkaroon ng koneksyon. Hindi niya ito agad pinaniwalaan. Hindi siya mahilig sa alamat. Ngunit alam niyang may mga katotohanang hindi sumisigaw. Pagkus ay dumarating ng dahan-dahan. Isang hapon, dumalaw ang anak ng yumao. Isang lalaking tahimik magsalita at diretso mag-isip. May dala itong lumang kwaderno. Halos punit-punit na ang mga pahina, ngunit maingat na iningatan. Hindi ko alam kung bakit sa'yo ko ito dinala, wika ng lalaki. Pero sabi ng ama ko, kung may makakaunawa, ikaw yon. Pinuksan ni Roman ang kwaderno. Nandoon ang mga tala, hindi ng laban, kundi ng pag-aalaga. Mga simpleng obserbasyon, oras ng pagkain, galaw ng mata, paraan ng paghinga bago ang sagupaan. Walang hiwaga, walang mahika, puro pag-unawa at pasensya. Sa gitna ng mga pahina, may banggit sa isang kulay. Talisan. Hindi nagsalita si Roman. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa linaw ng pagkakaunawa. Ang manok na inalagaan niya ay hindi himala. Isa itong pamana, hindi ng dugo, kundi ng kaalaman at disiplina. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang ugnayan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang mga desisyong pinili ni Roman, ang pag-iwas sa labis, ang pagtanggi sa madali, ang pagyakap sa tahimik na proseso, lahat ay tugma sa mga tala sa lumang kwaderno. Hindi niya sinadyang sundan ng landas, ngunit tila doon siya natural na dinala. Ngunit, kasabay ng pag-unawa ay ang pag-usbong ng bagong banta. Ang mga taong may interes sa mga linyang bihira ay nagsimulang magtanong. Hindi hayagan, ngunit sapat upang ipaalam na ang pamana ay may kaakibat na panganib. Alam ni Roman na ang kaalamang hawak niya ay maaaring maging sandata o maging target. Sa isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang manok na kulay talisay, napagtanto niya na ang responsibilidad ay mas mabigat kaysa sa tagumpay. Ang pamana ay hindi para ipagmalaki, kundi para ingatan. At ang tunay na sukatan ng swerte ay kung paano mo pinangangalagaan ang ipinagkatiwala sa iyo.
Sa katahimikan ng bakuran, sa ilalim ng punong mangga, pinili ni Roman ang landas na mas mahirap, ang manatiling tapat sa diwa ng pamana. Hindi niya hahayaang maging kalakal ang kaalaman. Hindi niya hahayaang maging dahilan ng pagkawasak ang isang bagay na nilikha para sa pag-unlad. At sa sandaling iyon, malinaw sa kanya, ang manok na kulay talisay ay hindi lamang panabong. Ito ay paalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-unawa, sa pinanggalingan, at sa pagrespeto sa mga linyang nagdala sa iyo kung nasaan ka ngayon. Kasabay ng pag-usbong ng kaalaman ay ang paglapit ng liwanag. Hindi yaong nakakabulag, kundi yaong naghahayag. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Roman ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa kanya. May mga lumalapit na may paggalang, hindi para makiusisa, kundi para makinig. May mga tahimik na nakatingin, wari sinusukat kung hanggang saan ang kanyang paninindigan kapag lantad na ang lahat. Pinili ni Roman ang pagiging bukas, ngunit may hangganan. Hindi niya ikinuwento ang laman ng lumang kwaderno. Sa halip, ipinakita niya sa gawa ang diwa nito. Sa mga pampublikong laban na malinaw ang tuntunin, inilahok niya ang manok na kulay talisay hindi para patunayan ang alamat, kundi para ipakita na ang disiplina ay hindi kailanman naluluma. Sa bawat pagpasok sa arena, malinaw ang kanyang layon. Panatilihing malinis ang proseso, anuman ang kalalabasan. Sa isang malaking laban na dinaluhan ng mga veterano at bagong mukha, ramdam ang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ng paggalang. Ang kalaban ay maayos ang paghahanda, kilala sa diskarte at pasensya. Isang laban na hindi pwedeng madaliin. Nang magsimula ang sagupaan, kapwa nag-ingat ang dalawang panig. Walang labis na galaw, walang padalos-dalos. Sa gitna ng palitan, napansin ni Roman ang isang mahalagang bagay. Ang manok na kulay talisay ay hindi lamang umiiwas o umaatake. Tila nag-aangkop. Binabasa nito ang ritmo. Sinasabay ang sarili sa agos ng laban. Saka kumikilos sa sandaling malinaw ang pagkakataon. Hindi ito palabas. Ito ay pag-unawa. Nang matapos ang laban, walang palakpakan. Ngunit may katahimikang puno ng pagkilala. Panalo man o hindi, malinaw na may naipakita si Roman na mas mahalaga kaysa resulta. Ang halimbawa ng isang landas na maaaring tahakin ng hindi tinatanggihan ng dangal. Pagkatapos ng laban, may lumapit na isang dating kritiko. Walang yabang ang tinig, walang palusot ang mga salita. May mali kami sa pagtingin, wika nito. Hindi lahat ng panalo ay may bahid. Hindi sumagot si Roman. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil alam niyang ang liwanag ay hindi ipinaglalaban. Ito ay kusang nakikita kapag tama ang tindi. Sa pag-uwi niya, dala niya ang parehong katahimikan at panata. Ipagpapatuloy niya ang landas na ito hanggat kaya, hindi para sa pangalan, kundi para sa pamana. Sa bakuran, sa ilalim ng punong mangga, muling nagtagpo ang katahimikan at liwanag. Pinagmamasdan niya ang manok na kulay talisay. Hindi na bilang hiwaga, kundi bilang patunay. Patunay na ang swerte ay hindi sumpa o biyaya lamang. Ito ay bunga ng pagpili, araw-araw. At sa gitna ng liwanag na iyon, malinaw kay Roman ang susunod na hamon. Paano manatiling tapat kapag ang daan ay mas malinaw na at mas marami ang gustong sumabay? Habang lalong luminaw ang landas na tinatahak ni Roman, kasabay namang tumitindi ang mga hamong kaakibat ng pagiging lantad.
Ang dati mga bulungan lamang ay naging tuwirang mga panukala. Mga alok na nakabalot sa magagandang salita. Ngunit may bigat na hindi kayang pag-aani ng pangako. May mga gustong makisabay, may mga gustong manguna, at may mga gustong magdikta. Pinili ni Roman ang maingat na distansya. Hindi siya tumalikod sa komunidad, ngunit hindi rin siya nagbukas ng pinto ng mga ugnayang may kapalit na tahimik na kompromiso. Sa bawat imbitasyon, malinaw ang kanyang sagot. Malinaw ang tuntunin, malinaw ang proseso, at malinaw ang hangganan. Kung may alinlangan, hindi siya sasali. Dumating ang balitang magtatagpo ang ilan sa pinakamahuhusay sa rehiyon. Isang laban na itinuturing na sukatan, hindi lamang ng lakas ng manok, kundi ng paninindigan ng tagapag-alaga. Hindi ito lihim, hindi rin pribado. Lantad ang mga patakaran, bukas ang mata ng lahat. Alam ni Roman na ang laban na ito ang magiging huling pagsubok bago tuluyang magbago ang ihip ng hangin. Sa mga araw ng paghahanda, pinanatili niya ang dating gawin. Walang dagdag, walang bawas. Ang manok na kulay talisay ay hinayaang manatiling kalmado, pinatibay ang katawan sa tamang ehersisyo, at pinahinga ang isip sa katahimikan. Sa bawat galaw, malinaw ang mensahe. Hindi kailangang mag-iba para maging handa. Sa araw ng laban, puno ang arena, ngunit hindi magulo. May paggalang sa hangin at may bigat sa bawat tingin. Nang pumasok ang manok na kulay talisay, walang palakpak, walang sigaw. Tanging katahimikan na tila humihingi ng katotohanan. Ang sagupaan ay naging mahaba at masinsin. Hindi nagmadali ang alinmang panig. Ang bawat iwas ay may dahilan. Ang bawat atake ay may layon. Sa gitna ng palitan, malinaw ang karakter ng talisay. Pasensya, pag-angkop, at eksaktong pagkilos sa tamang sandali. Hindi ito laban ng lakas laban sa lakas. Ito ay laban ng pag-unawa laban sa pagmamataas. Nang matapos ang laban, malinaw ang naging resulta. Ngunit higit pa sa panalo ang iniwan ng sandaling iyon. May katahimikan na hindi nangangailangan ng paliwanag. Isang pagkilalang ang tagumpay ay maaaring makamit nang hindi sinisira ang proseso. Pag-uwi ni Roman, hindi siya nagdiwang. Naupo siya sa ilalim ng punong mangga, pinagmamasdan ang manok na nagpapahinga. Doon niya naramdaman ang kakaibang ginhawa. Ang pakiramdam na ang pinakamabigat na pagsubok ay nalampasan hindi sa pamamagitan ng pag-iwas, kundi ng matatag na pagharap. Ngunit alam niya ring may huli pang hakbak. Hindi na laban sa arena, kundi desisyon sa sarili. Manatili ba sa liwanag o pumili ng katahimikang may hangganan? Sa gabing iyon, tahimik na nagpasya si Roman. Ang swerte na minsang tinawag ng iba ay hindi niya hahayaang maging tanikala. Pipiliin niya ang landas na magbibigay halaga sa pamana. Kahit pa mga hulugan iyon ng paglayo sa ingay. Tumating ang umagang tila mas malinaw kaysa dati. Walang anunsyo, walang paanyaya, at walang bigat na kailangang pasanin. Taunang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, gumising si Roman na may tahimik na katiyakan. Ang uri ng katiyakang hindi hinahanap ang patunay ng iba. Pinili niyang bawasan ang paglahok sa mga laban. Hindi dahil sa pagod o pagkatalo, kundi dahil alam niyang ang halaga ng kanyang natutunan ay higit pa sa anumang tropeo o pagkilala. Ang manok na kulay talisay ay patuloy niyang inalagaan,
Hindi na bilang sandata sa arena, kundi bilang paalala ng isang landas na tinahak ng buo ang loob. Sa baryo, napansin ng mga tao ang pagbabago. Hindi na madalas makita si Roman sa sabungan, ngunit ang kanyang pangalan ay binabanggit ng may paggalang. May mga kabataang lumalapit upang humingi ng payo, hindi kung paano manalo, kundi kung paano maghanda. Sa bawat tanong, iisa ang sagot ni Roman. Unahin ang pag-unawa, igalang ang proseso, at huwag ipagpalit ang dangal sa panandaliang ginhawa. Minsan, pinuksan niya ang lumang kuwaderno at idinagdag ang sarili niyang mga tala, hindi ng mga laban, kundi ng mga aral. Isinulat niya ang kahalagahan ng pasensya, ang halaga ng tahimik na disiplina, at ang bigat ng mga desisyong ginagawa kapag walang nakatingin. Isinara niya ang kwaderno ng may panata na ang kaalamang iyon ay ipapasa lamang sa mga handang mag-ingat dito. Sa ilalim ng punong mangga, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, pinagmamasdan ni Roman ang manok na kulay talisay. Tahimik ito, payapa at buo. Wala nang kailangang patunayan. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na ang swerte ay hindi kailanman hiwalay sa pagpili. Ito ay bunga ng araw-araw na desisyong manatiling tapat kahit walang papalakpak. At sa katahimikang iyon, natapos ang isang yugto. Hindi sa ingay ng tagumpay, kundi sa kapanatagang dulot ng tamang landas. Ang pamana ng manok na kulay talisay ay hindi naiukit sa talaan ng panalo, kundi sa mga pusong natutong pahalagahan ang disiplina at dangal. Doon, sa pagitan ng liwanag at dapit hapon, iniwan ni Roman ang isang aral na mananatili. Ang tunay na swerte sa sabungan at sa buhay ay ang kakayahang umalis ng buo ang sarili